So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo naman no, na tayo po, ang pinakapaborito nating senador po talaga, si Marcoleta. Oo. At ngayon, nagtataka pa rin po talaga tayo na bakit hanggang ngayon tahimik pa rin po siya. So, ngayon po, no, may interview dito, yung isa sa mga nagdemanda nga po kay Marcoleta. No, ito nga pong si Araw. Araw, pilido nito eh. Sabi dito, no, pinapa-aksyonan ng kontradaya sa COMELEC ang pagsisinungaling umano ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang sose. Hindi kasi diniklara ni Marcoleta ang source ng ginastos niya sa kampanya na 112.5 million na malayo rin sa kanyang declared wealth na 51 million. So, Danilo Araw pala ito, Danilo Araw. So ngayon mga kababayan, no, dito po sa interview po na to, makikita po natin na pag si Marcoleta pala, hindi niya nalusutan ito, tanggal pala siya bilang senador. Ang dami niya palang pwedeng mangyari dito kay Marcoleta pag hindi siya nanalo dito sa kaso na to. Una, tanggal siya bilang senador. Pangalawa, kulong siya. Pangatlo, makakaroon pa siya ng fine o multa. Pangapat, bawal na po siya maglagay ng wig. So, di ba matindi? Matindi po yung mga yung magiging penalty ni dito ni Marcoleta pag hindi niya po nalusutan itong mga kaso niya. Ang malupit dito, yung yayabang-yabang ng Marcoleta baka matanggal po sa bilang senador dahil po sa pandaraya ng kanyang sose. At ang malupit din dito mga kababayan, base po sa batas dito na nakalagay din dito, na pag ganyan palang may perjury case, bawal pala maglagay ng wig. So makikita na po natin yung makinis niyang bunbunan. Hindi, joke lang yun Baka may maniwala. So ito So ito yung interview mo nga po ni ni Corina Sanchez kay Mr. Danilo Araw. Hindi, alam nyo, ito lang Kung si Marcoleta po mag-found guilty, okay na huwag siya makulong, kawawa naman, makukulong pa. Hindi nga, seriously, kung ako tatanungin ninyo. 72 years old na po si Marcoleta. No? Mas maganda po, tanggalan na lang siya ng wig. Mas maganda po yun. Mas torture sa kanya yon. Oo. Kasi pa nakakulong siya, di natin makikita. Di ba? Oo, di ba? Wala lang. Nakakulong. Wala lang. At least, kapag pag ang penalty po, tanggalan ng wig, at least nakita po natin si Marcoleta ng kalbo. Diba? So, ito, panoorin natin to, Ito yung video. Ito, sige. Sisimula at magtatapos itong sinasabi po ninyong investigasyon dapat dito po sa... Tanggalin! Kaya dami mong alam. mga ginastos ni Ginoong Marcoleta noong kampanya. Siyempre, inaasahan po natin umaksyon yung COMELEC hinggil sa aming reklamo sapagkat yung COMELEC, ang aming final ay tungkol sa violation of certain provisions of the Omnibus Election Code. Samantalang yung sa Ombudsman naman has something to do with perjury, yung pagsisinungaling, in other words. So dapat aksyonan po ito ng dalawang ahensya at kung sakaling magkaroon ng desisyon, in terms of process, aakyat pa yan sa mga korte, sa ibang levels, lalo na kung ipagpipilitan ni Marcoleta na tama siya. Pero nag-file naman kami knowing full well na may mali at malakas yung aming kaso. Pag sinabi po ninyong mali, what exactly do you mean? Actually, malakas talaga yung kaso ni Malakas talaga yung kaso ni Marcoleta. Malakas talaga. Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth, batay sa kanyang isinumiteng SALN, ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So wala pa sa kalahati. Tapos inamin niya early November nung naging issue ito kasi may exclusive report yung Billionaire News Channel sa isyung to
nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya, hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate sa kanyang kampanya. Pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo, Corina, may direktang implication ito sa susunod na halalan kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede Tama. pala na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero tapos sasabihin lang nila ayaw magpakilala ng kanilang mga donor. So para saan pa magkakaroon tayo ng SOSE if the candidates... Actually, tama itong sinabi ni Danilo Araw, no? Kung makakalusot po si Marcoleta dito, makakaroon ng bad president. So, posible nga pong gawin din ito ng mga ibang mga tatakbong mga politiko sa susunod. Eh, ang tanong, paano naman yung kay Cheese? Yung 30 million ni Cheese, paano yun? Di ba? So, kapag tumanggap pala ng pera from the contractor, no? Kahit kung hindi daw rekta sa contractor, kung sa may-ari ng contractor pwede. Hindi nakuha yung point. Kasi po kaya po nakalusot to si Chis Escudero po sa kanyang kaso sa COMELEC. Kasi daw po yung pera daw pong binigay kay Chis Escudero ni Lubiano, personal pera daw po ito ni Lubiano. Yung bawal daw po, yung pera from the company. Eh puta, pares lang naman yun. Di ba? Pares lang naman yun eh. Pera ng contractor, ng kumpanya, o pera ng may-ari, isa lang naman yun eh. Parang namang... So, pwede pala. Kapag kay Cheese, kay Marcoleta, pag di nakalusot, so bawal. So, ganon. Diba? can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Alam niyo kung bakit importante itong mga babayan? Malamang alam niyo naman na yan eh. Kung bakit importante na malaman ng taong bayan at bakit pinafile po yung SOSE. Kasi po, at least nga po, pag pinal po yung SOSE, malalaman po natin na kung kanino po mayroong utang na loob ang isang politiko. O malay nyo, parang si Marcoleta, no? O, tinago niya yung kanyang SOSE kung sino yung mga kung sino yung mga nagbigay sa kanya ng pera. O, ikaw mga diskaya pala yan. So posible na yun pala ang dahilan kung bakit masyado siyang pabor na pabor sa mga diskaya. Oh. 'Di ba? O kaya Iglesia ni Cristo. O kasi pwede rin po 'yun, pwede rin po mag-donate yung yung isang simbahan. O kaya tinago po ni Marcoleta kasi bawal po 'yun. 'Di ba? So yun nga yung point, bakit kay Cheese mga kababayan, ganito yung kay Cheese eh. Kay Cheese Escudero mga kababayan, nakalagay naman po talaga doon na si Lubiano po talaga yung nagbigay ng pera, 30 million. At nakita rin naman po no na lumaki po yung proyekto ng ng kumpanya ni Lubiano, Centerways yun, di ba? No po si Cheese. Puro sa sursugon pa. At ang sumalo yung kapatid po ni Cheese na si Odette Escudero. So bakit yun hindi nakita yun? Kaya ako nagdududa ako sa COMELEC eh. Sa totoo lang, nagdududa ako sa COMELEC. Kasi nakita nyo yung trail po ng pangyayari. Di ba? 2022, hindi naman ganun kalaki po yung Centerways. Nagbigay ng pera kay Cheese, 30 million. Okay. Yung may-ari ng Centerways. Pero may nawawalang pera ngayon sa Centerways na 30 million. Declared po yun. O, di ba? Parang nakalusot si Cheese doon. And then, nung naupo nga po si Cheese Escudero, umulan po ng proyekto yung Centerways sa Sursugon mismo. At merong proponent. Yung kapatid po ni Cheese na congressman din na babae, si Det. So, bilang sasabihin ng COMELEC na, walang probable cause. Huwag naman po sana mangyari kung ano man yung mangyari po kay Cheese. Huwag naman po sana mangyari kay Marcoleta. Grabe kababuyan naman yan pag nangyari yan. So, do you hold COMELEC Chairman George Garcia accountable as well? Bakit nakalusot po sa kanya yung ganyan? Magandang tanong po yan. Siguro magiging accountable yung buong COMELEC as an institution kung hindi natin makakamit yung hustisya. And by justice, we mean making Marcoleta himself accountable along with probably other candidates, other politicians na may focus din, so to speak, na ginawa sa kanilang SOSE. Alam mo, Corina,
on a side issue, alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit medyo nahihirapan yung mga grupo tulad ng Contradaya, kasama na rin sina Attorney Dino De Leon at Attorney Alex Lacson na co-signatories po namin, masyadong mahal ang filing na yung legal fees, to be more specific sa COMELEC. Alam po ba ninyo, to file a case, 10,000 pesos po kailangan mong gastusin. Para sa mga ordinaryong tao, napakabigat po ng halagang ito. Kaya isa ring dahilan yan kung bakit Hello po, Sir Tony Nobla. lang o paminsan-minsan lang yung pag-file ng mga ganitong kaso. Sa bahagi ng Contradaya, sa pagkakaalala ko, pangalawa pa lang ito during this particular election cycle. One pertains to a party list group, ngayon senador naman. Okay, so para malaman po kung sino pa ang dapat managot sa ganyan pong mga sinasabi nga po ninyo, umano'y misrepresentation, is all of that open to the public? Is that transparent? Okay, magandang tanong. Merong ilang mga impormasyon na open to the public. Halimbawa, yung SOSE, pumunta ka lang sa website ng COMELEC, mada-download mo yung SOSE ng mga kandidato, nanalo man o natalo. Pero Corina, ito yung medyo masamang balita. Ang ginawang available lang ng COMELEC ay yung page 1, yung unang pahina ng SOSE. Bakit? Nasaan ang page 2? Well, dapat COMELEC po yung sumagot po sana dyan kasi matagal na namin tinatanong yan. Kasi kung mag-upload ka rin lang, lubos-lubosin mo na. Isama mo na yung buong SOSE form, 2 pahina lang yun sa aking pagkakaalala. Tapos yung mga appendices, pwede namang ma-digitize yun and then saka natin i-upload. So maganda sana buo yung uploading. Don't get me wrong, useful naman yung page 1 pero sana lahat-lahat na para mas mainam, para mas maganda yung reference natin. Ayun. Okay, so in such case, mapatunayan po na siya po ay nag-misrepresent o nagsinungaling, pwede pong perjury, no? Perjury. What other cases? Okay, let's make a distinction. Tama po kayo, perjury yung sa ombudsman. So yun yung magiging grounds namin na kaya kami nag-file sa ombudsman. Yun naman pong sa COMELEC, it has to do with violation of at least 2 provisions of the Omnibus Election Code na may kinalaman po sa maling paglalagay ng detalye sa kanyang SOSE. Kasi there's no denying the fact na yung zero campaign contributions ay mali, patay mismo sa kanyang testimonya, patay mismo sa kanyang pahayag po sa media. So, yung parusa, kung yun yung tanong po ninyo, sa bahagi po ng COMELEC, merong element ng disqualification from office and the probability of imprisonment from 1 year. Disqualification! Oh, disqualification to hold, sabi niya, teka. Kung yun yung tanong po ninyo, sa bahagi po ng COMELEC, merong element ng disqualification from office. Oh, disqualification from office. So, ibig sabihin ng mga babayan, pag napatunayan po na dinaya talaga ni Marcoleta yung kanyang SOSE, tanggal po siya bilang senador. Di ba? Ayaw niya ba nun? And the probability of imprisonment from 1 year to 6 years. Sa Makukulong pa. ombudsman naman po, kung sakaling siya ay mahatulang nagkasala talaga, may kinalaman po ito sa ang parusa ay magiging perpetual and absolute disqualification from office. Hindi ka lang matatanggal bilang senador ngayon, hindi ka na makakatakbo pang muli. So hindi ka na pwedeng tumakbong muli kung sakaling may ganong findings diba? sa ombudsman po. Okay. Wow, ang tindi pala niyan, ano? Maraming Mabigat. Yan, kayabangan mo kasi Marcoleta. O kung makapagsalita kasi si Marcoleta, hindi ako nagbigay ng SOSE. Sabi niya, hindi ako nag-declare ng SOSE. Kasi sabi ng mga kaibigan ko. Masisira yung confidentiality. Yan, confidentiality mo, matatanggal ka bilang senador. Yan, puro kasi kayabangan Well, abangan natin to. Diba? Kasi tayo, wag po tayong papayag na gano'n na lang po mangyari ulit. Na kung ano man kagaguhan po nangyari po kay Cheese, pag nangyari naman to kay Marcoleta, teka lang, mukhang magdududa nata kami kay George Garcia nito. Di ba? Well, kay Boying Rimulya, mukhang may paglalagyan siya kasi inaway-away ni Marcoleta yan. Oh. Pero, okay. Pero mga kababayan, tingnan nyo akala kasi ng mga bobong mga DDS, mga kay Streetwise, no, na itong kaso po ni Marcoleta, wala lang to. Mabigat po ito. Kasi may kulong. May kulong, may multa, may perpetual disqualification po to hold office, at saka tanggal po bilang senador. Oh. So ngayon, ang point niya natin dito, malakas po talaga yung kaso ni Marcoleta kasi po umamin. Ngayon, kung kayo nga, ito yung lagi kong tanong kung kayo po si Marcoleta, anong lusot ninyo? Anong gagawin ninyo palusot?
doon sa inyong sinabi sa net 25. Inamin mo eh. Na hindi ka nag-declare eh. Na misdeclaration yun eh. Di ba? Oh. So yun mga kababayan, so kayo ba? Agree ba kayo na matanggal si Marcoleta bilang senador? Kasi sa totoo lang, ibis na makatulong to, pabigat pa talaga to eh. Doon yung sa Blue Ribbon, di ba? Puro katarantaduan ganap nagagawa nito. Di ba? Oh. Tell all sa live TV. Di ba bobong nga, di ba? Ayun. So yun mga babae, so kayo po, no, naman sabi nyo nga po dito, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pag dyan po sa Team Replay, no, pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? Okay? So, thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo mamaya.